Hello guys, good morning. Monday ngayon, nasa wala tayong hilamos kasi wala bagong gising. Oh. Ayan oh. Nag-oily pa mukha natin. So may pasok ngayon. May pasok yung digger ko. So tulog pa naman siya at maaga pa naman. So vlog muna tayo. Anyways guys, tindahan ko. Hindi naman talaga maiiwasan na may mga customer na mahilig magbalik-balik ng mga items. So ang ginagawa ko dito, tinatandaan ko sila. Tinatandaan ko kung sino yung mga customer ko na mahilig magbalik-balik. Actually, hindi naman adult ang mahilig magbalik-balik eh. Yung mga bata talaga usually. Kasi inutusan na ng magulang, tapos sabi ng magulang, isa sa uli daw. So, kaya every time nababalik sila, kunyari bibili ulit, magno-note na ako, maglalagay ako ng note doon sa items na pinamili nila na bawal magbalik. Kung magbalik man, mag-change items. Yan ang ginagawa ko guys. Kasi ayokong masanay sila sa tindahan namin na bibili tapos isa sa uli, ganun. Pangit naman kasi yun. So ayun, bago sila aalis, bago ibigay yung sukli nila, magno-note na ako na bawal sa uli, ha? Pwede magsauli, magpalit lang ng items. At speaking naman sa bote guys, kulad ng mga bote ng soft drinks or mga bote ng beer, ako dito sa amin, nagpapahiram ako, kunyari may bibili, tapos kilala ko sa mukha, kilala ko sa pangalan. Okay, sige, kasi kinabukasan, or kung di mo lang masauli, pwede kong puntahan. Pero yung mga taong taga rito na hindi ko kilala sa mukha at hindi ko rin kilala sa pangalan, pero sila lang nakakilala sa akin, hindi ko talaga pinapahiram. Sasabihin na, kilala naman kita, te. Sasabihin ko din, oh, kilala mo ko, pero ikaw hindi kita kilala. So, lugi ako doon kasi ako ang may-ari ng tindahan. So, ako ang mahirapan kung sino yung nanghiram sa akin o alam naman maghula-hula ko kung sino ka. Hindi yan pwede pong tanong kita sa mga tao dito. So, hindi talaga. Pasensya na ha. Pasensya na talaga. Ang mga butik ko sa tindahan, napaka-importante kasi kung bibili kami ng soft drinks or beer or kubra or mga ano pa dyan, kapag kulang yung butik namin, hindi rin kami pinagbibilhan. Pag kulang, hindi talaga. Kailangan complete talaga. At saka doon naman guys sa mga kulang na piso, 2, 3. Alam mo ba, gustong-gusto ko yung mga batang ugali ng mga bata. Kasi buti pa yung mga bata kasi guys, kasi nakaka-remind sila, no? Hindi naman lahat ng mga adult na nagkukulang dito ng kunyari piso. Meron naman talagang iba nagkukusa. Ano lang, masaya lang talaga kasi minsan anak ko naman talaga nagbabantay dito tapos ako din. Meron talagang tumayo guys na hindi maiwasan talaga na kulang sila ng piso, 2, 3. Tapos sasabihin mamaya. So hindi talaga nagbabalik guys. Doon sa mga nagkukusa, doon sa nakakalimot, magkusa naman kayo. Huwag yung kalimutan kasi yung perang yun na yung tubo namin. So kinakalimutan nyo pa, no? Pero may mga bata dito guys na sabi, at least ito pala yung kulang ko, bumili ako na ito, kulang ng piso, ganon, kulang ng 2. Di ba? Buti pa yung mga bata guys, nagkukusa. Di ba sana lahat ganon, no, nagkukusa, no? Kasi, huwag yung isipin na piso lang naman yun, okay lang yun kasi kikitain pa niya yun. Wag ganon. Kasi yung mga ganyan guys, piso, napakahalaga sa amin sa aming mga tindahan guys. Kasi, nandun na eh, kuha mo na yung puhunan, tapos nakuha mo pa yung tubo. So, ano nangyari sa amin, di ba? Di ba? So, konting konsiderasyon naman doon sa mga customer na mahilig magkulang-kulang, tapos, hindi naman nakukusang magbalik ng kulang. Alam nyo ba, totoo lang, kapag ikaw ay tawag doon, ng daya sa iyong kapwa, ang bigat-bigat ng yung bagang ang daloy ng pera mo, ang daloy ng biyaya mo, napakabigat. Yung bagang gusto mong umasin, pero napakabigat. Kasi alam mo kung bakit. Meron kang tinakasan, meron kang hindi inintindi, o meron kang hindi binabili, wala. Okay? Kasi yung kulang kasi guys, sign din yan eh. It means debit na din yan eh. Utang din yan guys na syempre hindi mo binayaran, di ba siya matawagan din siyang utang. So, once na ikaw may utang, kahit piso lang yan guys, kahit dos lang yan guys, still utang pa rin yan. So, kung hindi mo siya babayaran, talaga napakabigat ng daloy ng biyaya mo. So, kung gusto mong gumaan yung buhay mo, gumaan yung daloy ng
ano mo, income mo, yung business mo, yung kaperahan mo. So, kung alam mong meron kang kulang sa tindahan na yan, so mag-usap ka. Ate, ito pala yung ano ko. Di, ibawas mo na yung ano. Meron dito guys na lalaki siya. Every time na bibili yan dito, at every time din na bibili yan dito, na anak ko lagi yun na kanyang nabibilhan. Tapos, every time na papalik niya, ako na, sasabihin niya sa akin, Tay, pabili ng UC. Ay, tay, kulang pala ako ng sais, anak mo. Pagkasabi na lang, Tihana, ano ko na, oh, di ba? Di ba sana ganon? Sana ganon, oh, sana ganon. Minsan magugulat ka na lang, ay, ate, kulang pala, ito pala yung kulang ko sa, ano, bumili ako kay kuya, kay mister ko, bumili ako, kulang pala ako ng 5, ganon. Di ba? Sana ganon talaga, no? Kasi syempre, wala naman kami listahan sa may mga kulang. Pwede lang ako guys, kasi ako talaga, alam ko, kasi ako naman nagmamadit sa tindahan. Pero yung anak ko, yung mister ko, hindi yan nagsasabi kung sino may kulang. Isa pa, isa din yan sa, hindi ko maintindihan itong mga nandito sa bahay, no? Kasi, kinabilin-bilinan ko talaga sa kanila guys, na ayaw ko talagang magpapahiram o magpapautang kapag wala ako. Pero, hindi naman siya nagpapautang guys. Pero, dati, nung medyo mabait pa ako. Ngayon kasi din ako mabait guys. Maldita na ako, suplada na ako. So dati, kapag ang mister ko nandito, siya bantay. Kapag may lalapit o utang, basta na lang yan. So sige. Magugulat ka na lang, no? Next day, may magbabayad. Ito pala yung utang ko na gayan. Ha? Nagugulat ako kasi ako talaga, pag ako nandito, hindi talaga napapautang guys. As in, kasi ako ang nagmamanage, ako ang nag-ano ng puhunan, ako lahat. Tapos, magugulat ka na lang, may magbayad ng utang na hindi mo alam na may utang siya. So sabi ko, kanina po, kayo ng utang? Yun sa mister ko daw. So, yun sa anak ko daw. So, ayun na nga. Pagka-uwi nila gabi, so ayun na, sermon na ang inabot nila guys. Naninirmon talaga ako. Even sa mister ko, even sa panganay ko, naninirmon talaga ako. Kasi, ang aming kasing tindahan guys, sa totoo lang, no, hindi po nakakaalam, yung tindahan namin, sulok, bukod sa sulok, marami ng tindahan dito sa amin, 12 na ata, 12, o 13 na. So, sa kanila matao, sa amin naman sulok. Kung hindi kasi silip, hindi alam na may tindahan pala dito. So, bakit ako mapapautang? Sulok na nga ako. Ano bang kikitain ko doon, di ba? So, strict po talaga ako about sa utang. So, yung mga lumalapit sa akin na gusto mong umutang, pasensya na, tinatanggihan ko kayo kasi alam nyo na, wala nang pang-abono dyan sa pang-utang nyo kasi wala naman kami trabaho. Kami ni Mr. Walang trabaho lang sinasahod. So, hindi ako napapautang talaga, guys. So, yun nga, sermon ang inabot nila, guys. Sinermonan ko talaga sila. So, mula noon, anak ko tsaka yung Mr. ko, hindi talaga napapautang. Every time na silang nagbatintinda, sinasabi nila na wala dito, wala ang misis ko, wala ang mama ko. Yan ang sinasabi ni CJ, yung panganay ko, wala si mama, bawal utang. Si CJ talaga, as in, nagsasabi talaga ng ganon. At si Mr. naman, sasabihin niya, hindi naman akin tindahan na to, kay misis to, kaya hindi na ako papautang. Ganon. Kasi nagagalit po talaga ako, guys. No. At lastly, doon sa mga customer na mahilig magkumpara, huwag naman kayong ganon, no? Kung mura doon, doon kayo. Huwag niyong sabihin sa harapan ko o sa harapan tindahan ko na ang mahal naman sa inyo, mahal na piso, doon, ano lang, sa inyo mahal na piso. Huwag niyong sabihin, makamasampal ko pang mukha niyo guys, no? Wala pa naman ako nasampal ng customer, pero malapit ako makasampal. Pero ako guys, di ako nananampal. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nananampal, nanununtok ako. Kaya iwasan yung magalit ako guys. At ito pa ha, yung pagtanong ng tanong. Meron dito sa amin, siguro bagong tindahan sila, no? Usually, gano'n naman talaga guys eh. Nung bagong tayo ng tindahan dito sa amin, may bagong tayong tindahan guys. Tanong ng tanong, inutos sa mga bata. Tanong. Halos na lang natin paninda ko, itatanong. Hindi naman bibili. Tanong, yun pala. Magtatayo po sila ng tindahan. So, ginagaya nila yung price ng pricing ko. So, kung hindi ka marunong mag-mark up ng paninda mo, huwag ka na lang mag-open ng tindahan. Hindi pwedeng itanong mo sa kabila. Ikaw magtayo ka ng Super A, tapos
Katabi mo si Pure Gold, itatanong mo si Pure Gold kung magkano yung salt mo. Hindi puwedeng gano'n. Bawat tindahan guys, meron silang sariling markup. Kung hindi ka marunong mag-markup ng paninda mo, 'wag ka ng magtindahan. Kaysa i-copy mo yun, kaysa kopyahin mo yun sa kabilang tindahan. Hindi puwedeng gano'n. Kasi parehas naman tayong namumuhunan at hindi tayo parehas ng binibilhan. Meron dito guys, na mura lang talagang bilihin, pero hindi ako nabili doon. Sa Pure Gold po talaga ako namimili. So, Pure Gold, tapos yung pinagbilhan nila, mura lang doon sa pinagbilhan nila. O, magkaiba po talaga. Kasi minsan ako namili doon eh. So, mas mura doon. Pero, ayoko kasi crowded. Tapos, ano, basta hindi ko nagustuhan yung ano nila kasi basta di na ako mag ano guys ha, basta yun nga masasabi ko lang na ang bawat tindahan may kanya-kanyang pinamimilhan at hindi pare-parehas ang presyo ng kanilang produkto kung saan sila namili. So iwasan yung magkumpara, baka masampal kayo ng tindira guys, di nyo alam ng tindirang yan wala sa mood, baka masampal pa kayo. Sabagay, ako hindi ako nanampal guys, nanununtok ako, sasabi ko sa inyo. Hindi ako nananampal, nanununtok ako. So iwasan nyo dyan guys kasi nakaka-high blood din kasi baka wrong timing kayo. Meron ako dito na meron akong sampulan dito guys eh. Actually marami na. At dinadaan ko naman dito sa outposting. Ay iba naman, isang araw no. Kailan to? Last week. So may babae dito pumili. Akala mo napakaganda hindi na napakaitim naman. Diyos ko, bumili siya ng nagtanong kung magkano ang gin bilog. So sinabi ko, tapos hindi siya bumili. Nagsabi-sabi ng, ang mahal naman, ng ganun-ganun. Akala mo naman, napakaganda mo, napakaitim-itim mo nga. Sabi ko, sa isip-isip ko lang. Si ano doon, mura lang. Mura lang ba? Doon ka. Sarado kasi te. Wala na akong gin bilog, ubos na. Sabi niya, meron te, ang dami-dami, marami yan guys ha. Ayan o. Actually, marami akong stock ito na alak. Hindi ko siya pinagbilhan talaga guys. Pumunta ka doon kung saan ang mura. Nabihan ko ng ganon. Ayaw ko yung nasa harapan ko magsasabi ng ganon-ganon. Nako, iwan ko, sarap batuhin ng ng kape ko may laman ng kape, sobrang init. No? So, wala. Share ko lang. Yun lang guys. Yun ang masasabi ko. No? Iwasan nyo magkumpara. Iwasan nyo magtanong-tanong. Hindi nyo kayo bibili. Iwasan nyo ang magbalik-balik ng items na hindi naman papalitan. Pwedeng magbalik pag sa uli basta papalitan ng items. Iwasan nyo ang hindi pagsauli o pagbalik ng kulang nyo. Kung sabuti naman at kung ayaw nyong mag-deposit, guys, magdala kayo ng sarili nyong buti. No? Kasi ang pagtindahan guys, hindi basta-basta eh. Mahirap din guys. Akala nyo mas madali magtindahan guys. Sobra stress ang aabutin mo dito. Kung gusto mo magtindahan, willing ka ding ma-stress, willing ka ding magsakripisyo, willing ka magutom, willing ka mapagod, willing ka mapuyat. Tingnan mo ako, tinigyawat nga ako, laki ng tigyawat ko dito. So akala nila kasi may tindahan, maaluan ng buhay. Diyos ko po, hindi nyo alam. Ang pamamalingki pa lang guys, ang pagpipila, ang pag-price, ang pag-mark up, ang pag-arrange. Sarap din ng tindahan guys pag kumpleto. Pero pagdating naman ng mga groceries, pag-arrange naman, Diyos ko. Yung halos tutulo na yung mahuhulog na yung mata mo kasi sobrang antok mo na. Yung feeling na parang gusto mo nang humiga kasi gusto mo nang matulog pero hindi mo magagawa kasi nasa tindahan ka, wala ibang magbabantay kundi ikaw lang. Tapos nasa isip nila, may tindahan niya, malaking tindahan niya, mapera yan. Ako po, mindset ng Pinoy ha, is ang mga negosyante guys, ang mga taong may negosyo, walang ipon yan. Akala nyo may ipon, walang ipon ng mga yan. Kasi ang mga pera ng mga yan, nasa paninda, nasa stocks, nasa investment. Kaya huwag nyo isipin na mapera yung mga yan. Wala. Buti pa yung mga tambay, mapera. Suga-suga lang, online games lang. Di ba? Tagay dito, tagay doon. Buti pa sila mapera, pero kami, ang pera namin, once na puno ang tindahan ng may tindahan guys, yan, ibig sabihin na walang cash yan. Walang pera yan. Pero kapag ang tindahan yan, kalbo na,
may pera yan. Pero wag yung asahan na makakautang ka. Kasi ibibili at bibili din nila yan ng bagong paninda. Okay? So, yun lang po guys. Sana sa makaka-relate nito ang aking topic, ah, subscribe po kayo. Kasi di pa nakapag-subscribe. Like nyo kung nagustuhan nyo at pwede rin kayo mag-comment. Okay guys. So, ayun na po guys. God bless po.